Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Hanggang saan nga ba ang kayang gawin ng isang tao para hindi mawala ang kanyang minamahal sa kanyang piling? Sa ating kwento ngayon, kilalanin natin ang dalawang mga lalaki na umabot nga sa sukdulan ang mga kasamaang ginawa sa mga babaeng kanilang piniling mahalin. At gumawa sila ng mga krimen para hindi lamang mapunta sa ibang lalaki ang kanilang mga kasintahan. Wala ng buhay at hindi na makilala. Ganyan dinatna ng isang roomboy ang isang babaeng naka-check-in sa isang motel. Pero sino nga ba ang babaeng biktima at bakit nga dinanas ang karumal-dumal na krimen? October 2, 2010, bandang alas 7 ng gabi, nang nakatanggap ng report ang mga pulis mula sa isang hotel sa Pampanga City. At ay nga sa tumawag, isang krimen ang nangyari sa loob ng kwarto ng isang hotel. Agad namang nagtungo sa nasabing hotel ang mga pulis kasama nga ang SOCO team. At pagpasok nga ng mga pulis sa kwarto, natagpuan nila sa banyo ang nakahigang labi ng babae na walang saplot sa katawan. At ang mas ikinagulat pa ng mga otoridad, ang labi ng biktima ay wala nang itaas na bahagi ng kanyang katawan. Agad namang dinala ang labi sa ospital at sumailalim sa autopsy. Pinsala nga ng mga saksak sa katawan ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. At pinaniniwalaan nga na matapos iyon, dito na tinanggal ng suspect ang itaas na bahagi ng biktima. Teorya nga ng mga pulis, bago iwan ng suspect ang pinangyarihan ng crime scene, nilinis niya muna ang buong kwarto ng motel dahil nga nang dinatnan ito ng mga pulis, ito ay napakalinis. Tiniyak ng suspect na hindi siya mag-iiwan ng anong bakas ng krimen. Nahirapan naman ang mga pulis na kilalanin ang pagkakilala ng biktima. Kaya naman naglabas sila ng balita sa dyaryo tungkol sa babaeng nakitang labi na wala ng ulo. At makalipas ang 2 araw, October 4, 2010, nang nakilala nga ang biktima ng kanyang sariling tiyuhin. Ang babaeng biktima ay si Katrina Gantan, 22 years old na isang call center agent. Pangalawa sa 3 magkakapatid si Katrina at isang OFW ang kanyang ina. Simple at mabait. Ganyan nga kung ilarawan si Katrina ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Batid nga ni Katrina ang hirap ng buhay ng kanyang ina sa abroad, kaya naman nagsumikap sa pag-aaral ang dalaga. Matapos nga mag-aral ng kursong Information Technology, agad na naghanap ng trabaho si Katrina. Gusto nga ng dalaga na mapauwi na mula abroad ang kanyang ina at siya na ang papalit bilang breadwinner ng kanilang pamilya. Nais din ni Katrina na siya ang magpaaral sa iba pa niyang mga kapatid at maibigay nga ang lahat ng pangangailangan ng kanyang lola na nag-alaga sa kanya. Napaiyak na lamang nga sa galit ang tiyuhin ni Katrina nang nalaman ang malagim na sinapit ng kanyang pamangkin. At dahil nga sa nail polish at paa ni Katrina, siya ay nakalala ng kanyang tito. Hindi alam ng lalaki kung bakit nangyari iyon sa kanyang pamangkin dahil wala naman silang kaaway at napakabuting tao ni Katrina. Kaya naman agad na nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Ayon sa ilang saksi, may kasamang lalaki si Katrina na nag-check-in ito sa motel. Inilarawan nga ng isang saksi sa mga pulis ang nakita niyang lalaki na kasama sa motel ng biktima. At dito na nga nabuo ang larawan ng composite sketch ng posibleng suspect sa nangyaring krimen. Wala nga ang ka-idea ang mga pulis kung sino ang nakita ng saksi na naiguhit nga sa composite sketch. Pero nasagot nga ang kanilang tanong nang nakita ng tiyuhin ni Katrina ang composite sketch. Ayon nga sa tiyuhin ng biktima, kilala niya ang lalaki sa composite sketch dahil katrabaho ito ni Katrina. Dagdag pa ng kanyang tiyuhin, tinanong nila ang lalaki na iyon dahil nga nawawala si Katrina. Sinamahan pa nga umano sila ng lalaking ito sa Pampanga para ipagtanong-tanong si Katrina nang hindi nga ito nakauwi sa kanilang bahay. Dito na nga napagtanto ng mga pulis na ang katrabaho ni Katrina at ang kasama nitong nag-check-in sa motel ay iisa. At dahil dito, kinasanga ng mga pulis ang entrapment operation para maaresto ang lalaki
na kinilalang si Adonis Reyes, 30 years old. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nakilala ni Katrina si Adonis sa call center agent kung saan sila parehong nagtatrabaho. At kalaunan nga naging malapit ang dalawa sa isa't isa. At nagkaroon na nga ng relasyon sina Katrina at Adonis kalaunan. Ayon naman sa tiyuhin ng biktima, dinala ni Katrina ang suspect sa kanilang bahay pero hindi niya ito pinakilala bilang kanyang kasintahan. At base din sa investigasyon, alas 7 na ng gabi ng October 1, 2010, nang dumating ang isang tricycle sa motel na may sakay na babae at lalaki. At ayon nga sa mga pulis, pinaniniwalaang sina Katrina at Adonis nga ang sakay ng tricycle. Subalit hindi naman nagtagal bandang 8:30 din ng gabi na agad lumabas si Adonis sa inupahan nilang kwarto ni Katrina. Ayon sa motel staff, sinabi umano ni Adonis na iniwan na niya ang kasama niyang babae sa loob ng kwarto dahil lasing na ito at nakatulog na rin. At na mga oras na ito, pinaran ni Adonis ang isang tricycle para tumakas. At kinabukasan nga ng October 2, 2010 nang tapos na ang oras ni Katrina sa motel, pinaakyat ng supervisor ang roomboy sa kwarto. Kumatok nga ang roomboy pero walang nabukas ng pintuan. Kaya naman napilitan siyang puwersahan na buksan ang pinto. At dito na nga napaatras ang roomboy nang nakita ang labi ni Katrina na wala nang itaas na bahagi. At October 5, 2010 nang isinagawa nga ng mga pulis ang entrapment operation para kay Adonis. Isinama ng mga pulis ang motel employee na nakakita mismo kay Adonis. At nang nakita nga nito si Adonis, kinumpirma niya na ito ang nakita niyang kasama ni Katrina ng gabi ng krimen. Bagamat itinuro si Adonis ng empleyado ng motel, todo tanggi pa din ang suspect na may kinalaman siya sa pagpatay kay Katrina at sinabi ngang wala siyang kasalanan. Sinabi pa ng lalaki na bakit daw siya ang itinuturing suspect samantalang tinulungan niya ang pamilya ni Katrina sa paghahanap sa biktima. At ayon nga sa police station, formal nang kinasuhan si Adonis ng murder para sa pagpatay niya sa kanyang kasintahan na si Katrina. Ikinulong nga ang lalaki habang gumugulong ang trial ng kaso. At kalaunan nga sa investigasyon, nalaman ni Katrina na may asawa at anak na pala si Adonis kaya gusto na niyang makipaghiwalay sa suspect. Subalit ayaw umanong pumayag ni Adonis sa hiwalayan ng kanyang kasintahan kaya pinatay niya ang biktima. Matapos ngang maaresto ang suspect, sunod namang pinagbalingan ng atensyon ng mga pulis ang paghahanap nila sa itaas na bahagi ni Katrina. At teorya nga ng mga pulis, ang maaari lamang pagtapunan ni Adonis na itaas na bahagi ni Katrina ay ang mga madadamong bahagi ng daan. At ang lahat nga ng pwedeng daanan ni Adonis ay sinuyod ng mga pulis. At swerte naman ng October 9, 2010 makalipas ang isang linggo, nang napaslang si Katrina, natagpuan ng mga pulis ang itaas na bahagi ng biktima sa ilalim ng isang tulay sa Mabalacat, Pampanga. Bagamat nabuo nga ang labi ni Katrina at nakita ang kanyang taas na bahagi ng kanyang katawan, hindi pa din buo ang katahimikan sa pamilya ng biktima dahil hindi pa nga nila nakukuha ang hustisya. Sa mga nagdaan trial nga sa korte ni Adonis, pilit na itinatanggi ng lalaki ang nangyaring krimen. Kinokontra din ni Adonis ang lahat ng salaysay ng mga witness dahilan para humaba ang panahon ng paglilitis sa korte. At sa mga lumabas na mga balita, walang naging update sa hatol kay Adonis. Pero ayon sa ating batas, habang buhay na pagkakulong ang maaaring maging hatol kay Adonis para sa pagpatay niya sa kanyang kasintaang si Katrina. Ang pangalawang kwento naman sa krimen na ito ay nangyari ng taong 2022 sa West Java, Indonesia. Sa lugar na ito nakatira ang babae na si Rizna, 23 years old. Ang dalaga ay nag-iisang anak na babae ng kanyang mamagulang at mayroon siyang 3 mga kapatid na mga lalaki. Dahil doon, lumaki nga si Riza na may pagka-boyish. Ang mga kalaro niya habang lumalaki ay ang mga kapatid niyang lalaki at nakahiligan din ng dalaga ang mga bagay na hilig ng isang lalaki. Pero kahit na ganoon, hindi naging pasaway si Rizna sa kanyang mga magulang. Sapagkat nagtapos ang dalaga ng pag-aaral sa kolehiyo kung saan kumuha siya ng kursong Business Administration. Pangarap kasi ng dalaga na maging isang negosyante balang araw.
Bukod doon, lumaki din si Rizna na artistic at malakas ang loob. Matapos mag-aral, nagtrabaho nga si Rizna bilang isang tattoo artist at nagpalagay din siya ng mga tattoo sa kanyang katawan. Adventurous nga ang dalaga at mahilig mag-road trip gamit ang kanyang motor. Kasali din si Rizna sa isang motorcycle riders group kung saan siya lamang ang babae. At sa tattoo artist nga na community na ito, nakilala ni Rizna ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Gom C. Barani, 33 years old. Tulad nga ni Rizna, mahilig din sa pagtatattoo si Gom. Naging malapit nga na magkaibigan kalaunan sina Rizna at Gom. Hindi nagtagal, nagkaroon na nga ng relasyon ang dalawa. Lihim lamang ang relasyon ng dalawa dahil ito ang gusto ni Rizna. Pumayag naman si Gom sa ganung setup dahil gustong-gusto niya talaga ang dalaga. Bukod doon, ibinibigay nga ni Gom ang lahat ng gusto ni Rizna na labis namang ikinatuwa ng dalaga. Kaya naman paminsan-minsan lamang nagkikita ang magkasintahan. At sa pagdaan nga ng panahon, mas naging busy ang schedule ni Rizka sa kanyang mga kaganapan sa buhay. Dahil doon, nabawasan nga ang oras ni Rizka para kay Gom. Nung una, naiintindihan naman ni Gom ang sitwasyon ng kanyang kasintahan. Pero dumating nga sa punto na nagkaroon na sila ng alitan ng kanyang kasintahan. Pero sa huli, nagkakaayos naman ang magkasintahang Rizna at Gom. Maliit man ang sinasahod ni Gom, binibigyan niya si Rizna ng regalo sa tuwing sila ay nagkakaroon ng pagtatalo. 2 taon nagtagal ang relasyon nga ni Rizna at Gom. Subalit ng February 2022 nang nagsimulang magselos si Gom sa mga kaibigan o katrabaho ni Rizna. Nakikita kasi ni Gom sa social media ang mga larawan ni Rizna kasama ang ibang lalaki na labis na ikinagagalit ni Gom. Sa isip ni Gom, siya ay hindi pinopost ni Rizna at palihim pa silang magkita, pero ang ibang lalaki ay kanyang pinopost sa kanyang mga social media. Labis ding nagsiselo si Gom dahil sa iba't ibang lalaki na nakakasama nga ng kanyang kasintahan. Dahil dito, muli na naman nagkaroon ng alitan ang magkasintahan. Tumagal nga ng ilang linggo ang alitan ng dalawa, subalit ng March 1, 2022 nang suyuin ni Gom si Rizna. Sinabi naman ni Rizna na gusto pa niya talagang makipag-ayos sa kanyang boyfriend si Gom. Nagkasundo nga ang magkarelasyon na pag-usapan ang kanilang mga problema. Sinabi ni Gom na magkita nga sila ni Rizna sa isang motel sa Bandung City, Indonesia. At March 2, 2022 na nagpunta nga si Gom sa napagkasunduan nilang motel ni Rizna. Subalit hindi sumipot ang dalaga at nag-text na lamang ito na bukas na lamang sila magkita ng kanyang boyfriend. Labis nga ang galit na naramdaman ni Gom kaya naman niyaya niya ang kanyang kaibigan na si Dian, 25 years old para makipag-inuman. Buong gabi at inabot nga ng umaga sina Gom at DM sa pag-iinom. At March 3, 2022 nga nang natanggap ni Gom ang mga text ni Rizka, napupunta siya sa motel ng araw na iyon para sila ay mag-usap. At bandang 6:00 nga ng gabi nang nakarating si Rizna sa motel. Dinatnan niya sa kwarto sina Gom at Tia na nagiinuman pa din. At ang kwarto nga na ito ang dapat na pagtutuluyan nila ni Gom. At ang kwarto nga na inupahan ni Gom ay malapit sa back exit door ng motel at nagkataon na kakaunti lamang ang guest ng motel ng araw na ito. At pagdating nga ni Rizna, lumabas muna saglit si Dian para mag-usap ang magkasintahan. At sa pag-uusap nga ng dalawa, sinabi ni Gom kay Rizna ang lahat ng kanyang hinanakit tungkol sa kanilang relasyon. Dahil nga lasing, isinumbat na ni Gom kay Rizna ang lahat ng kanyang ginagastos sa dalaga. Humingi naman ng tawad si Rizna sa kanyang kasintahan pero iginit niyang walang karapatan si Gom na siya ay kontrolin dahil sila ay magkasintahan lamang. Na mga oras nga na ito, gusto na ni Rizna na makipaghiwalay kay Gom. Labis namang nasaktan ang lalaki sa mga sinabi ng kanyang kasintahan. At dahil nga lasing na si Gom, labis na nagalit ang binata kay Rizna at nagkaroon na naman sila ng matinding alitan. At dahil nga sa bugso ng damdamin ni Gom, sinakal niya si Rizna hanggang sa binawian na ng buhay ang tattoo artist. Hindi pa doon natapos ang lahat dahil kinuha ni Gom ang kanyang patalim
at ginamit ito para tanggalin ang itaas na bahagi ng kanyang kasintahang si Rizna. Matapos nga iyon, pumasok na ng kwarto ang kaibigan ni Gom na si Dian at nakita nito ang ginawa ng lalaki kay Rizna. Nagpatulong nga si Gom kay Dian na ligpitin ang mga gamit ni Rizna at ang itaas na bahagi ng dalaga ay inilagay naman ni Gom sa isang plastic. Tumaan nga sa exit door ng motel sina Gom at Dian para sila ay tumakas. At habang ang naglalakad palayo si Gian, iniwan niya ang itaas na bahagi ng labi ni Rizna sa damuhan na hindi kalayuan sa motel. At makalipas nga ang 5 oras, kinatok na ng room boy ang kwarto na magkasintahan. At nang wala ngang nagbukas ang pinto, persang binuksan ng room boy ang silid. At dito na nga natagpuan ng lalaki ang wala ng buhay na si Rizna. Dali-dali namang tumawag ng mga pulis ang manager ng motel. At makalipas nga ang ilang minuto nang dumating ang mga pulis kasama ang ambulansya. Nagulat nga ang lahat ng guests sa nangyaring malagim na krimen. At sa kanilang takot, nag-check out nga ang mga ito kahit hindi pa tapos ang kanilang oras sa motel. At sa investigasyon nga, napansin ng mga pulis ang mga bakas ng dugo sa bandang exit door. Dahil doon, naglakad-lakad na din ang mga pulis sa labas ng motel. At ilang pulis pa nga ang naglibot-libot sa lugar malapit sa motel. At dito na nga nila nadiskubre ang plastic na naglalaman ng itaas na bahagi ng biktima. At kalaunan nakilala nga ang labi dahil sa fingerprint nito at ang tattoo artist nga na ito ay si Rizna. Nakakalungkot naman na hindi na gumagana ang CCTV ng motel na mangyari ang krimen kaya hindi ito nakatulong sa investigasyon. Naiwan naman sa kwarto ng motel ang cellphone ng biktima at ito ay agad na kinalkal ng mga forensic experts para nga matukoy kung sino ang huling kasama ng biktima. Dito na nga nalaman ng mga pulis na ang tattoo artist na si Gom ang huling kasama ng biktima. At sa mga sumunod nga na araw, minanman na ng mga pulis ang tattoo shop ni Gom. At March 8, 2022 naman ang tuluyan ng naaresto ng mga pulis si Gom. Itinuro naman ng lalaki ang kinaroroonan ng kanyang kaibigan na si Dian. Ang lalaki na kanyang kainuman at tumulong sa kanya na gawin ang krimen. Dinala sa police station ang magkaibigan kung saan sila kinompronta ng mga pulis tungkol sa krimen na kanilang ginawa. Agad namang umamin si Gom na siya nga ang pumatay sa kanyang kasintaang si Rizna pero iginit niya na walang naging partisipasyon si Dian sa krimen. Pero sa huli, kinasuhan pa din si Dian sa pagtulong niya sa pagtapon ng labi ni Rizka at siya ay ikinulong. Si Gom naman ay kinasuhan ng murder at ikinulong din. At February 13, 2023 nang ibinabanga ang hatol laban kina Gom at Dian. At para nga sa pagtulong ni Dian sa pagtatago ng krimen, siya ay hinatulan ng 13 pagkakakulong. At para naman sa pagpatay at pagputol ni Gom sa itaas na bahagi ng labi ni Rizka, siya ay hinatulan ng 15 years sa pagkakakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!